So, mga sangkay, kalma muna tayo sa mga malalaking balita ngayon, no? Good news po muna tayo. Aba, si BBM ngayon ay ibinalita sa ibang bansa o sa international. So, ano nga ba ang meron, mga sangkay? Bakit putok na putok ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa international media? Okay, legit po ito ha, hindi po ito chismis, mga sangkay. Makikita nyo po ngayon ang balita kung saan si Pangulong BBM biglang pumutok ang pangalan, mga sangkay, sa international. So ano nga ba ang nangyari? Malalaman nyo ngayon. Hindi basta-basta ang balitang to. Ito po ay napakalaking good news dahil ito po ay makasaysayan. Okay, dapat ito mapanood ng lahat. DDS ka man, Dilaw ka man, loyalista, lahat tayo. We are all Filipino. At deserve po natin to na malaman ang balitang to. Okay? Good news po ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so shoutout po sa inyong lahat ng mga solid sangkay. Ngayon, ito kasi ang balita. Aba, international media. First post, binalita Philippine natural gas breakthrough. Ito yung balita ngayon sa ibang bansa. O, panoorin po natin. And in our final story today, the Philippines has recorded a major Final story pa sa balita, mga sangkay. energy breakthrough, Major energy breakthrough. striking a significant natural gas bonanza, which promises a crucial boost to the country's long-term energy security. Yung Philippines President Ferdinand Marcos Jr. has announced a fresh natural gas discovery at the Malampaya East. di ba? Nakakatawa, mga sangkay. Yung presidente natin nababalita ngayon sa ibang bansa, hindi dahil sa mga issues na nagaganap sa Pilipinas, kundi dahil sa kanyang pagtatrabaho. Aba, ngayon kasi pinapakilos niya ngayon yung lahat ng mga scientists, lahat po ng mga matatalinong tao para po manaliksik, maghanap po ng makakatulong sa Pilipinas. At ito nga na-discover mga sangkay, yung isa pong natural gas sa ating bansa. Doon po ito sa Palawan. One gas complex known simply as MAE-1. It's located about 5 kilometers east of the existing field off the coast of Palawan You know? and is the country's first major gas discovery Sa may ano mismo yan, mga sangkay, sa may West Philippine Sea banda. in more than a decade. I am pleased to inform everyone that for the first time in Grabe. Pinalabas pa si BBM, for the first time. over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir, called Malampaya East 1 or MAE-1, is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Grabe. Well, President Marcos added that the find could hold even greater potential as it could strengthen the nation's domestic gas supply. Yun, magpapalakas po sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ano natin, mga sangkay. Nag-aangkat lang po tayo ng gas, di ba, ng oil sa ibang bansa para po masuportahan yung energy supply. Pero ngayon, mga sangkay, kita nyo naman, nakakatuwa. No, under Marcos administration, sa kabila, alam nyo ito, real talk, sa totoo lang, ang daming project ngayon ni PBBM pagdating po sa energy supply. No, mga power plants, hindi nyo ito alam. Pero para po sa inyong kaalaman, nasa more or less 200 na mga power plants ang pinapatayo ngayon sa Pilipinas at may ilan na pong natapos, mga sangkay. Para ano? Hindi para lang ngayon, kundi para po ito sa hinaharap ng ating bansa. Kasi para po sa inyong kaalaman, sa Pilipinas po, halos kadamihan pa rin po ng mga pagdating po sa power supply, mga power plant pa rin po ni Ferdinand D. Marcos. So, magbabago lamang po ito sa panahon ni PBBM kasi marami pong pinapatay yung mga planta. Many years to come.
Initial testing showed that the well flowed at 60 million cubic feet per day. This indicates that the well has the potential to produce even more, confirming it is a high productivity resource. Okay. Posible pa raw mga sangkay na mas malala pa ang dami nito na reserba no pagdating po sa natural gas. No, yung mga nakikita nila mga sangkay, sabi nila ito parang pauna pa lang 'to eh. Possible daw po mga sangkay kasi dami din po ng unang o original na malampaya pagdating sa oil. Comparable to the original Malampaya wells. Malampaya is the Philippines' only indigenous source of natural gas, currently supplying around 40% of power to Luzon. Ngayon, mga sangkay, ito, pakinggan po natin. Gaano nga ba kahalaga itong nadiscovering natural gas field sa Malampaya? Pakinggan po natin. May nadiscovering bagong natural gas field sa silangan ng Malampaya sa Alam niyo kung bakit putok na putok to? Kasi ngayon lang to ulit nangyari mga sangkay. Ngayon lang ulit, pambihira. may Palawan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo niyan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Edling Gabok. Gaano kahalaga ang discovery na ito at paano ito makakatulong sa ating power supply? Yung. Okay, Jiki, makakatulong yan sa ating power supply, pero sa ating power prices, maybe not so much, but we'll get to that later. Pero kasi kung titingnan mo yung, yung mga datos na binigay ng Malacanang, medyo impressive nga naman na 98 billion cubic feet worth of natural gas coming from this new Malampaya gas field, 5.7 million households that can be powered from this gas field. Also 14 billion kilowatt hours, parang ang laki-laki nga naman, Grabe. na kuryente ang maring makuha dito. So, malaking bagay ito considering kailangan natin ng stable power supply. Exactly. Also, keep in mind din na malaking bagay ang nakuha nating pera in terms of taxes and royalties mula doon sa, for example, yung unang Malampaya. Yung original. We've gotten around 700 billion pesos in revenues from the operation of the original Malampaya. And not to forget na itong original Malampaya that started operation noong 2002, malapit nang maubos ang tansya ng mga eksperto by 2027. 2027, maring Correct. ma-deplete na fully itong original Malampaya gas field. In fact nga, in 2015, naglagay sila ng depletion compression platform para bombahin yung natitirang gas dun sa ilalim, para sairin, kumbaga, yung natitirang gas dun sa Grabe. original. So tamang-tama lang itong pagpasok itong bagong Malampaya oil field. Oh, 'di ba, mga sangkay? Talagang blessing 'to sa buong Pilipinas, no? Baka akala nyo, ano lang tong balitang to, mga sangkay, parang wala-wala lang. Nako, ito po ay makasaysayan. Gas field. Bok, gaya ng nabanggit mo ay impressive yung data nung Malacanang dito sa pagkakadiscovering ito. Pero yung sa atin, sa mga consumers, mapababa kaya nito ang singil. Well, yun, yun nga yung interesanting tanong at ang interesanting sagot. It will give us stable supply. Tingin ko stable supply lang. Pero yung pagpapababa sa ano ng kuryente, mukhang ewan ko lang. Whether it will give us lower prices, hindi masyadong ramdam yan eh. Kasi kumpara mo lang doon sa unang Malampaya, hindi ganun kalaki, hindi ganun kasignificant yung pababa ng presyo. Correct. It give us more stable prices of power, lalo na ng mga panahon na akyat baba, biglang akyat baba, yung mga presyo ng, for example, natural gas from abroad at coal and oil coming from abroad. So, Pero ngayon, mga sangkay, di ba, pansinin nyo, mababa po ngayon ang presyo ng oil sa Pilipinas. Hindi mo nga alam kung bakit eh. At ang baba ng presyo ng oil. pag gumagano'n yung merkado sa abroad, kahit pa paano, meron niyang epekto na Correct. nakukusyon yung impact niyan. But also keep in mind kasi ito hindi siya masyado bumababa dahil if you look at our energy mix, 60% ng kuryente ng Pilipinas ay generated by coal-powered power plants. 60%. Followed by mga 20% from renewables, yan geothermal, saka hydroelectric. Tapos mga 18% lang yung natural gas.
So, hindi siya ganun kalaki doon sa ating energy mix. That's one. Number two, may pagkakataon nga minsan na yung imported coal, mas mura pa ang generation ng power niyan kaysa yung natural gas, kahit galing Malampaya. At number three, kung titignan mo kasi, for example, yung power purchase agreements na pinirmahan natin with the power producers, that also puts in place sometimes mga fixed rates up to 25 years na hindi magbabago yung mga presyo ng kuryente. So hindi siya halos gumagalaw. Ay, ito pala, bago malimutan, Malampaya provided mga 25 to 30% of the power requirements only of Luzon. Correct. 40% sa Luzon. So hindi nagbebenepisyo direkta sa Malampaya yung Visayas at yung Mindanao. So yun nga eh. So hindi ganun kalaki ang naibibigay ng Malampaya in terms of power generation to the entire country. Kasi marami tayong mga sangkay. Ang kinagandahan lang po talaga sa Pilipinas, marami po tayong mga power plants na pinagawa, mga sangkay. Kagaya po ngayon, nagpapagawa si PBBM ng mga renewable energy power plants. At alam nyo ba mga sangkay, yung pinakamalaking power plant or pinakamalaking solar farm sa buong mundo with battery storage, nandito po sa Pilipinas. Pinapatayo po sa Nueva Ecija. So nakakatawa mga sangkay na may ganitong klaseng balita. At ngayon nga po, syempre, binalita po si BBM sa buong mundo o sa international. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Okay? Tingnan nga natin yung comment dito. Baka may mga komento. Ayan, yan. Congratulations. Kita nyo, congratulations, Philippines. Brilliant news. Let's see if gas price would go down within this year. Congratulations, Philippines. China is jealous. Most of the politicians are corrupt, stealing funds. Okay. So, kino-congrats nila ang Pilipinas, mga sangkay, dahil po dyan. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.